Pinuntahan niyo energy no? Energy, oo. Opo. Bakit po? Kasi ang energy, yun ang makina ng economy. Gasolina, electricity, kasama na rin ang tubig doon, no? Opo. Yun ang mga essential. Opo. Hindi ka pwedeng, kahit tubig, pwede ka mabuhay walang kuryente, hindi ka pwedeng mabuhay na walang tubig. Tama po. So yun ang mga essential necessities na kailangan maging efficient ang ang pagtakbo. Gaya sa Iloilo, malaking binaba namin yung kuryente doon at wala nang brownout. Opo. Bago kami pumasok sa Iloilo, 8 oras ang brownout doon, araw-araw. Saka taas pa ng presyo. Ngayon, Ngayon bumaba, saka wala nang brownout. Wala pang brownout. Oo. Ito nga po sagutin niyo nga po ako dito. Gusto niyo bang mabasag ang franchise ng Meralco? Mahirap na tanong yun eh. Hindi ko naman gustong pakilaman ng Meralco, no? Ang issue lang dyan is, ang Meralco, 60% na ng power industry. So medyo malaki. Basta mababa lang ang presyo, efficient sila, wala naman masama doon. Kaya lang. Kaya lang, kailangan i-maintain ganun, i-closely supervise ng gobyerno. Pero if given the chance, at kasi merong issue ngayon sa Meralco eh. Ang issue sa Meralco, merong 200 billion yata yung overbilling. Yung overbilling. Overbilling. Oo. At may narinig po ako sa House of Representatives, mukhang direksyon, biyakin po yung Meralco. Yung Nasa kanila yan eh. Pero kung ginawa nila yun, maraming maging interested dyan. Kayo po. O siguro isa na rin doon. Kung gawin nila. Kung gagawin Hindi ko naman sinasabi kung anong dapat nila gawin. No? Opo. Hypothetical, kung makakapasok po kayo dyan sa area ng Meralco, ano naman bakit namin kayo magugustuhan kaysa sa Meralco? Hindi pa natin masagot yun. Opo. No, di ba? Hindi natin masasagot yan. Kailangan efficient ka, bumabang. Mas magugustuhan mo lang kung mas mababang price eh. Kasi Meralco naman, efficient magpatakbo. Wala naman tayong mga brownout sa Metro Manila eh. In fairness, ano? Hira, So, presyo na lang yun. Kailangan kung gano'n ang gawin ng Congress, kailangan mas competitive ka, mas mababa price mo. Kasi Meralco efficient naman eh. Opo. Yun lang, kung question ng gobyerno yung charges nila. Yung overbilling po. Ano? Okay. Sa kuryente pa rin po, sa nuclear energy, ano po ang sa inyo? Tingin ko kasi itong global warming, di ba? Climate change. Ang nuclear talaga lang ang steady na at pinakamalinis na baseload. Opo. Yung solar, wind, maganda yun, pero lahat yun may issues eh. Opo. Gaya sa pag walang araw, walang solar. Tama. Pag walang hangin, walang wind. Tsaka maraming na-occupy na lupa. Opo. Papalit mo ba sa solar, sa agriculture? Ano mo ba yung mga rice farm at saka kung ano-ano para sa lalagyan mo lang ng solar? Opo. Yung nuclear, 24 hours yan, stable, mababang presyo. Tumatagal na ngayong 60 years ang nuclear plant. Opo. 50 to 60 years. Pero hindi magagawa yan kundi gobyerno. Gobyerno lang makakagawa niyan. Opo. Sa laki ng investment. Pwede rin private sector, pero kailangan government support yan. Ilan ang casualties ng nuclear plant accident? Wala pa 300. Sa buong... Samantalang ilan na mamatay araw-araw nung COVID at saka nung yung gera sa Ukraine, ngayon sa Israel. So, Tapos maraming kontra doon. Opo. Bakit sila kontra? Di nag-iisip. Kumbaga, sulit yung risk. Sulit na Sa sulit. benefits, sa Ilan benefits. namamatay sa air pollution? Hindi naman nabibilang yun eh. Sa coal, sa diesel na power plant, di ba? Pero ano po ang konsepto ninyo ng planta? Parang BNPP o mga small scale lang? Yung BMPP kasi masamang issue, ginawang issue yan nung araw nung Opo. Marcos time. Pero magandang project yan. Opo. Pero may mga area dito sa bansa natin na hindi naman seismic eh. Guys, Pangasinan, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Hindi volcanic yan eh. Opo. Yung Bataan medyo volcanic region Yes. eh. Opo. So, kaya piliin mo lang sa mo ilalagay. Palawan, ano? Palawan sa Eastern Palawan, hindi volcanic yun. Opo. Kasi nandun nga yung mga gas field. Opo. Malampaya, hindi volcanic area yun. Opo.
pwede yan doon. Pero mahabang transmission kung Palawan. Tama din. Kailangan sa Luzon. Opo. Pero sa Northern Luzon yung most ideal location. Mm. Pero kung talagang maglilinis tayo ng so-solve natin yung climate change, buong mundo kailangan talaga nuclear ang priority. So kayo po mismo, personally, gusto nyo magtayo ng kahit na mga small nuclear power plants? Maski small, ang laki ng investment eh. Ganun po? Oo, kaya kailangan pa rin ng state Government. support, government support. Bigyan nyo nga kami ng idea, mga magkano po ba yan? At, Yung Bubunot pa sana. modular nuclear plant, Opo. let's say 700 megawatts, yung Opo. isang project na tinignan namin yun. 4.5 billion US ang investment eh. Napakamahal pala, no? Oo, Isa 700 700 megawatts lang yun. megawatts lang yun? Pero yun yung maliliit na planta. Bagong technology yan, Opo, kaya opo. medyo mahal pa eh. Opo. Habang Dumadami. panahon, Opo. bababa ang Opo. presyo nun. Hindi pa nung nagpunta si Presidente sa USA, yan ang kasama ba kayo doon? Sama ko nun. Yun. Programa niya talaga yun. Opo. Mag-nuclear. Siya Kasi yun talaga ang final solution eh, sa climate change problem natin eh. But again, doon po sa mga may doomsday scenario pagka may power plant, ano po yung message sa kanila? Pag-aralan na mabuti. Nagkakamali sila. Noong pong pandemic, kabaligtaran ng ibang mga negosyante, kayo ang ginawa nyo tuloy-tuloy ang investment nyo Tuloy-tuloy, Bakit po ganun ang ginawa nyo? Anong gagawin mo sa pandemic? Upo ka lang sa bahay. Siyempre, magtrabaho ka. Nakakita ko ng mga opportunity Opo. ng pandemic. Tuloy-tuloy kami talaga. Yun lang, madami kang Zoom. Meron kami nagawang project sa Nigeria, puro Zoom lang eh. Ganun po. Ano po yan? Yung... Port din? Port din, Port din. Opo. Tingnan nyo nga ano. Pero malaki ho ang investment. Ang port investment marami. Malalaki talaga.